Nagsimula ang kwento kay Teng Hui na dati siyang MMA athlete na may hawak na titulong Asian Champion. Pero dahil nakaaway niya ang kanyang coach na humantong sa pagkakakulong ay nasira ang kanyang career. Sa edad na 43 para mabuhay siya, nagbukas siya ng kanyang negosyo sa pagmimina ng buhangin. Noong gabing iyon habang naghahatid ng buhangin ang daan ay nahaharangan ng mga bato. Dahil napagtanto niyang may mga magnanakaw, inihanda niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit nang sumulpat ang mga tulisan, lumabas na silang lahat ay mga bata. Dahil sa hindi niya kayang pigilan silang lahat at bigla siyang hinampas ng bato sa ulo at hinimatay. Kinabukasan matapos magamot sa hospital pinuntahan siya ng kanyang kaibigan na isang project manager na si Fang. At sinabing nagwelga ang mga empleyado dahil 6 na buwan nang hindi nababayaran ang kanilang mga sahod. Dahil nitong mga nakaraan bihira na lang sila nakakuha ng mga order at kung magpapatuloy ito ay maaari silang mabangkaruti. Nang marinig ito at upang mailigtas ang kanyang negosyo ay nagbalak siya na pumunta sa kanyang matandang kaibigan na si Jing Fu, isang matagumpay na negosyante para humiram ng pera. Nang magkita sila na nag-usap tungkol sa kanyang mga problema sa negosyo. Sinabi ni Jing Fu maaari siyang magpahiram sa kanya ng pera basta't handa si Wei na makipagtulungan sa kanya upang magbukas ng isang MMA martial arts club. Si Jing Fu pagkatapos ay nagbigay ng pera at sinabi kay Wei na ang negosyo sa sektor ng sport ay mataas at kung namuhunan sila doon ay malaki ang kikitain nila. Ang trabaho ni Wei ay tipunin lang ang mga bata at sanayin ang mga ito. Patungkol sa kapital siya ang bahala sa lahat. Dahil kailangan ni Wei ng pera pumayag siya. Kinaumagahan ng si Wei ay nag-aasikaso sa pagbabayad ng mga sweldo ng mga empleyado. Dumating si Fang kasama ang mga mag-aaral ayon sa hiling ni Wei. At nang makita ni Wei ang lahat sa kanila ay nadismaya siya. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya. Noong araw na iyon si Wei at Fang ay nagpanggap na nagdi-deliver ng buhangin upang hulihin ang batang magnanakaw mula kahapon. Matapos matagumpay na mahuli ang 8 sa kanila at kahit na ang kanyang layunin ay negosyo, maganda pa rin ang pakikitungo nila sa kanila. Nang kumakain ang lahat, nagbanta si Wei na kung ayaw nilang isumbong sa pulis ay payag silang maging estudyante niya sa halip na magnanakaw. Dahil mas mabuting magsanay sila ng martial arts. Ang isa ay nagreklamo sa gitna ng usapan na si Maho. Sinabi niya na hindi sila pumapasok sa paaralan kaya hindi sila marunong magbasa at magsulat. Natahimik si Fang na naawa sa kanila. Matapos marinig iyon pagkatapos ay pumunta si Wei sa kanyang opisina at inalala ang kanyang nakaraan noong siya ay isang prime MMA fighter. Noong gabing iyon ang mga bata ay nanatili sa bodega. Dahil ito ang unang beses na natutulog sa malambot na kutsan. Iniisip nila na dito na sila matutulog habang buhay. At kahit nalaman nilang ginagamit lang sila sa negosyo ay nagpapasalamat pa rin sila. Makalipas ang 1 linggo at matapos masigurado na handa na ang lahat. Si Wei ay naghintay kay Jing Fu, ngunit matapos ang ilang oras na paghihintay ay hindi na nagpakita si Jing Fu. Nang tumawag ito ay nahuli na pala si Jing Fu ng pulis dahil sa pagbebenta ng pekeng gamot. Sa kulungan nang magkita sila at sinabi ni Wei sa kanya na walang magpopondo sa kanya kung wala siya. Sinabi ni Jing Fu na lahat ng pera niya ay kinumpiska ng pulis. Imbes na abalahin siya, mas mabuting buwagin na lang ang club at abandonahin ang mga estudyante. Hindi matanggap iyon ni Wei pero wala siyang magawa ng anumang bagay tungkol dito. Sa gabing iyon pagkatapos bumalik sa minahan si Wei ay nag-anunsyo na ang club ay mabubuwag na. Ang mga bata ay nagulat na ang isa sa mga bata na si Sumo ay nakiusap na payagan siyang manatili at matuto ng martial arts doon. Nangako siya na siya ay magiging isang mahusay na bata. Ngunit na may mabigat na puso na napilitang paalisan silang lahat ni Wei. Hindi nagtagal nang naglilinis si Wei ay dumating ang isa pang may-ari ng minahan upang ipaalam sa kanya na isang grupo ng mga bata ang nagnakaw sa kanya. Noong una ay nagpanggap si Wei na hindi sila kilala. Ngunit ang magnanakaw sila ay inamin nila na sila ay mga estudyante ni Wei. Dahil dito ay binugbog siya hanggang sa ito ay nawalan ng malay at bilang kabayaran ay kinuha ng puwersa ang kanyang stock ng buhangin. Dahil sa pangyayaring iyon inihatid ni Wei ang mga bata pauwi upang makita ang kanilang mga magulang. Kinabukasan pagdating nila, si Wei at Sumo ay nagpatuloy sa paglalakad habang si Fang at ang iba pang mga bata ay naghihintay sa truck. Nang makauwi sila na nalungkot nang makita ang kalagayan ng nakatatandang kapatid ni Sumo na paralisado. Nang malaman ng babae na may problema ang kanyang kapatid, humingi siya ng tawad kay Wei. Sinabi niya sa kanila na sila ay napabayan na ng kanilang mga magulang at nabuhay sila sa kahirapan sa napakatagal na panahon.
Nangako siya na susubukan niyang bayaran ang nawala kay Hui. Ngunit dahil hindi ni Hui na matiis, siya pa ang nagbigay ng pera at pagkatapos ay umalis. Kinaumagahan sa mining site, si Hui ay tinipon ang mga bata. Ipinakita niya ang liham ng kasunduan na nagsasabi sa kanila na maaari silang manatili at kumain ng libre doon. Sa isang kondisyon na huwag na silang magnakaw muli at magsanay ng martial arts kasama niya. Nang hindi nagdadalawang isip ay sumang-ayon ang mga bata. Sa hapon ay pumunta si Hui sa bar para makipagkita sa dati niyang kaibigan. Niyaya niya ang kaibigan niya na magtulungan na gumawa ng MMA fighting show sa bar niya para makaakit ng mga tao. Magkunwari silang nag-away para walang masaktan. Sigurado si Hui na ang mga estudyante niya ay makakapagpasaya sa mga customer. Nang marinig niya ang sinabi ni Hui, pumayag naman ang kaibigan niya. Pagkatapos sa sumunod na araw pagkatapos ng training, pinakita sa mga bata ang mga video recording ng MMA athlete fights. Habang pinapaliwanag na mamaya maglalaban sila ng ganyan sa harap ng mga tao. Pero ang pinagkaiba ay pagpapanggap lang ang laban, tapos sinabihan si Sumo at Mahu para magkunwaring lumaban bilang halimbawa. Pero dahil sa sobrang sama ng pag-arte nila, para maintindihan nila si Hui ay sinipa si Mahu at sinabihan silang gayahin ang ekspresyon ni Mahu kapag nasasaktan siya. Sinabi niya sa kanila na ang pag-arte ay hindi lang tungkol sa aksyon kundi pati na rin sa ekspresyon. Makalipas ang ilang araw matapos mag-practice, si Hui ay naghatid sa mga bata sa bar. Nang gabing iyon ay sina Mahu at Sumo ang nagtanghal upang aliwin ang mga manunood. Ngunit dahil halatang peke ang kanilang laban ay nadismaya ang buong manunood. Sumigaw sila na sinasabi sa dalawa na lumaban ng totoo at ito ay gumana. Nagawa nilang maaliw ang mga manunood. Pagkatapos ng maglaban ang dalawang bata ay minasahe. Sinabi ni Sumo kay Hui na gusto niyang maging isang tunay na atleta tulad niya at kung balang araw ay maging kampiyon siya at makapaglibot sa buong mundo. Ay gusto niyang dalhin ang kanyang kapatid na babae kung saan man niya gusto. Pagkatapos ay tinanong niya kung isang araw ba ay matutupad ang kanyang pangarap, ngunit nananatiling tahimik lang si Hui. Sa susunod na araw upang ang mga bata ay masigasig na magsanay ay bumili si Hui sa kanila ng bagong kagamitan. Dahil sa araw-araw na pagsasanay hanggang sa isang araw dahil lalong sumikat ang martial arts din niya ay may alok kay Hui na magdaos ng laban sa isang sikat na bar sa lungsod. At tinanggap ito ng hindi nagdadalawang isip. Ngunit isang gabi nang nag-aaway si Mahu at Sumo ay dumating ang mga kawatan at ginulo ang laban. Sinabi nila na ang laban ay isa lamang pagpapapanggap. Pero dahil si Mahu at Sumo ay nanlaban ay nabugbog sila. Samantala si Hui na nakatanggap ng balita ay sumugod siya para tulungan sila. Pero na-corner sila, buti na lang at dumating si Feng sa tamang oras na inilihis ang atensyon nila. Tatlo sa kanila ang nakatakas, ngunit si Feng at ang mga tulisan ay naaresto ng mga pulis. Kinabukasan na bumisita si Hui kay Feng sa kulungan. Humingi siya ng tawad at nangakong aasikasuhin niya agad ang mga dokumento para sa paglaya ni Feng. Sinabi rin niya na dahil ang kanilang pagsisinungaling ay nalantad na ang kanilang negosyo, magsasara na. Si Feng na nag-aalala sa kinabukasan ng mga bata ay nagmungkahi na sanayin sila bilang isang tunay na athletes. Dahil si Mahu at Sumo ay parang may talent at sigurado siyang magtatagumpay ang isa sa kanila. Nang marinig iyon, pinag-isipan ito ni Hui. Kinabukasan ay nagpa siya si Hui na bisitahin ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay sobrang matanda na hindi na siya nito nakilala. Nang magkita sila, biglang sumakit ang kanyang pakiramdam na alala niya ang araw na nasira ang kanyang karera. 10 taon na ang nakakaraan matapos siyang manalo sa isang kompetisyon, na huli siya na kumukuha ng doping at napilitang ma-disqualify. Ang kanyang ina ay patuloy na nagmakaawa at humiling sa komite na magsagawa ng retest. Dahil natitiyak niyang hindi nanloko ang kanyang anak, sa kasamaang palad ay hindi mababago ang desisyon. Sinisi ni Hui ang kanyang coach at pagkatapos ay binugbog siya ng husto. Bilang isang resulta sa pangyayaring ito, siya ay nakulong. Matapos maalala ang kanyang mga kasalanan ay umiyak siya sa panghihinayang at humingi ng tawad sa kanyang ina. Upang itama ang kanyang pagkakamali, nagpa siya siyang ialay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagsasanay sa mga bata upang maging propesyonal na mga atleta. Makalipas ang 10 taon sa airport na dumating si Hui upang sunduin si Mahu at Sumo. Kakasali pa lang nila sa National Level MMA Championship. Habang pauwi, nagkwento sila sa lahat ng laban hanggang sa nag-qualify sila sa preliminary round. Pagdating sa club, si Hui ay nagulat sa napakaraming mahihirap na humihiling na matrain ang kanilang mga anak sa kanyang gym. Masaya siyang tinanggap sila,
kahit sikat ang gym at dahil karamihan sa mga estudyante ay galing sa mga mahihirap hindi niya ito sinisingil. Libre din ang kanilang tirahan at hindi lang niya sinanay ang mga ito sa martial arts kundi kumuha din siya ng mga tutor para makapag-aral ang mga bata. Matapos ipagdiwang ang tagumpay ni Maho at Sumo sa preliminary round, pumunta si Huey sa isang pribadong paaralan, nang makilala niya ang principal na kiusap siya sa paaralan na tanggapin ang mga mahihirap na bata na makapag-aral doon. Pero tumanggi ang principal, kung gusto nilang mag-aral dito ay babayaran ni Huey ang registration fee, nang hina si Huey nang marinig iyon. Nang gabing iyon pagbalik ni Huey sa gym ay nakita niyang nagpre-practice pa si Sumo. Lumapit siya kay Sumo at sinabi sa kanya na nakatitiyak siyang pasok siya sa final at magiging kampyon at kaya niyang magdala ng gintong medalya. Nagpapasalamat din siya dahil kay Huey ay nagbago ang kanyang buhay. Nanaantig nang marinig na niyaya niya si Sumo sa isang sparring. Makalipas ang ilang araw nang magsisimula na ang preliminary round, ay nakatanggap si Huey ng balita na nag-viral sa internet ang isang video recording ng performance ni Maho at Sumo noong mga bata pa sila. At kinailangan nilang pansamantalang tanggalin sa listahan ng mga kalahok. Nang makipagkita si Huey sa chairman ng komite ay nakiusap siya na payagang makipagkompetensya ang kanyang mga estudyante. Ngunit dahil sa mataas na protesta ng publiko ay napilitang tumanggi ang chairman. Nagbigay siya ng business card para sa isa pang gym at pagkatapos ay iminungkahi na ang tanging paraan upang makilahok sa kampyonato ay magpalit ng gym si Maho at Sumo. Lalong naging viral ang mga balita tungkol sa kaso ng mga high-exploiting minors hanggang sa huli ay pinilit ng mga pulis si Huey na isara ang kanyang gym. Sa panahon ng imbestigasyon ay maaari lamang sumuko si Huey. Makalipas ang ilang araw at dahil wala na siyang ibang mapagpipilian, upang si Maho at si Sumo ay maaaring sumali sa championship. Nakipagkita si Huey sa may-ari ng ibang gym, nangako ang may-ari ng gym na sanayin niya si Maho at Sumo ng buong puso. Pagkatapos ng negosasyon ay pumayag si Huey na ibigay ang kanyang dalawang pinakamahuhusay na estudyante na pinag-train niya ng husto. Noong gabing iyon dinala ni Huey ang mga bata sa labas para kumain, ang mga bata ay nagsabi na kahit ang gym ay sarado anuman ang mangyari ay mananatili sila kay Huey dahil para siyang ama sa kanila. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap ay biglang nagsabi sa kanila na siya ay pumirma ng isang kontrata para ilipat si Maho at Sumo sa ibang gym. Samantalang ang ibang mga bata ay malaya na silang makauwi. Nang marinig ay nagprotesta si Maho, para sa kanilang ikabubuti na mabigat ang loob ay nagsabi si Huey na binuwag na ang club. Habang nagpipigil ng lungkot ay pinauwi niya ang mga bata at sinabi sa kanila na huwag na silang magkita. Pagkalipas ng isang taon ay nagbukas ng bagong negosyo si Huey. Mula sa kinita ng kanyang negosyo na bahagyang naibigay niya sa pag-aaral ng mga batang mahihirap lalo na ang mga mahihirap na bata na minsan niyang sinanay. Noong umagang sinabi sa kanya ni Fang na ang mga mamamahayag ay hinahanap siya at patuloy na humihingi ng oras para makapanayam siya tungkol sa kaso noong nakaraang taon. Ngunit tumanggi si Huey na makipagkita sa kanila. Sa hapon ay dumaan si Huey sa bahay ng kapatid ni Sumo. Salamat sa tulong ni Huey gamaan ang kanyang buhay at nabigyan ng mas disenteng buhay. Sinabi niya sa kanya na madalas magpadala ng mga liham si Sumo. Nang nabasa ni Huey natutuwa siya na naging matagumpay na atleta ang dati niyang estudyante. Ngunit nang makita niyang pare-pareho ang lahat ng mga selyo ay napagtanto niyang nagsisinungaling si Sumo. Dahil na-curious siya pumunta siya sa address ng mail sender para makita si Sumo. Sa gitna ng biyahe aksidenteng nabangga niya ang isang kotse na pinahinto ng isang magnanakaw at nang tingnan niya ang magnanakaw ay laking gulat niya nang makitang si Maho ito. Matapos mahabol siya ni Huey, ipinaliwanag ni Maho na napilitan siyang gawin ito dahil sa iniwan sila ni Huey at wala na silang kinabukasan. Nawalan sila ng ama sa pangalawang pagkakataon. Nasugatan si Sumo sa tuhod kaya hindi na siya makalakad. Para gamutin siya walang ibang choice si Maho kundi ang pagnakawan ang mga tao. Nang marinig ang kwento ni Maho si Huey ay nadismaya at nakonsensya. Kinabukasan nang bumisita siya at nakita niya ang kalagayan ni Sumo na nakahiga lang sa kama ay pinipigilan lang niya ang kanyang kalungkutan. Ngunit sa kabilang banda ay hindi na napigilan ni Sumo ang kanyang mga luha na sinabi sa kanya na si Maho ay dinakip ng mga pulis at nakakulong. Habang umiiyak si Sumo sinabi ang lahat kay Huey. Nang sumali sila sa gym pinilit sila ng may-ari ng club na kumuha ng dopang. Ngunit dahil tumanggi siya ay binugbog siya at sinipa hanggang sa malubha na nasaktan ang tuhod niya. Nang marinig ang kwento hindi ito matanggap ni Huey. Agad siyang pumunta sa may-ari ng gym, pagdating niya ay agad niyang sinugod ang lalaki.
Pero dahil mag-isa siya ay madali siyang napigilan ng ibang fighters. Doon sabi ng may-ari ng gym na si Maho at Sumo ay may kontrata sa kanya kaya walang karapatan si Wei makialam at kung gusto niyang kunin ang mga ito ay kailangan niyang magbayad ng multa. Bago siya paalisin ay tinapakan siya ng lalaki sa kanyang balikat hanggang sa mabali ito katulad ng ginawa niya kay Sumo. Noong sumunod na linggo na nagpas siyang si Wei tumanggap ng imbitasyon para sa isang panayam sa TV. Sinabi sa kanya kung ano ang kanyang layunin sa pagsanay sa mga bata. Dahil iniisip ng karamihan ay ginagamit lang ni Wei ang mga bata para sa kanyang personal na interest. Sinagot niya na talagang niloko niya sila pero niloko niya sila na magkaroon ng isang magandang kinabukasan. Nalinlang sa kanila na huminto sa pagnanakaw at nilinlang sila para sila ay maging champion at manalo ng gintong medalya. Ang mga tao ay walang pakialam sa mga mahihirap na bata. Ang mga mahihirap na bata ay itinuturing na basura sa lipunan. Walang tumulong sa kanila para makapag-aral na walang gustong pakialaman sa kanila. Nang marinig ang salita ni Wei ang buong madla ay tumahimik habang nagmumuni-muni. Samantala habang nasa hospital bago sumailalim sa operasyon, si Sumo, Feng at ang kanyang kapatid na babae ay nanood ng panayam ni Wei. Naiyak si Sumo nang marinig ang pahayag ni Wei. Lumipas ang ilang buwan pagkatapos gumaling mula sa operasyon ay binisita ni Sumo si Maho sa kulungan. Nang makitang makalakad na muli ang kanyang kapatid nakaramdam siya ng saya. Dahil na rin sa naging panayam ni Wei na naging viral sa publiko. Nagsimula silang suportahan ng mga tao at naging malaya sa kanilang kontrata sa gym. Sila ay ganap na malaya at makakabalik na magkasama na tulad ng dati. Habang umiiyak ay hiniling ni Maho kay Sumo na patunayan kay Wei na maaari siyang maging kampyon. Makalipas ang 2 taon pagkatapos dumaan sa mga laban at manalo sa kanila. Si Sumo ay naging isang sikat na MMA fighter. Noong araw na hinamon niya ang world champion na mula sa Brazil. Si Wei at ang kapatid na babae ni Sumo ay naruroon din upang manood. Ang unang round ay nagsimula sa ilang sandali. Dahil sa ito ay paulit-ulit na na-corner si Sumo, buti na lang tumunog ang bell at siya ay nailigtas mula sa KO. Sa ibang lugar nanood si Feng ng laban sa TV, habang nasa kulungan si Maho nakinig sa radyo. Nag-aalala sila kung kaya bang ibalik ni Sumo ang mga bagay laban sa world champion. Sa lalong madaling panahon ang ikalawang round bell ay tumunog. Si Sumo ay na-corner, ngunit nang gusto na niyang sumuko ay naalala niya ang mga sandaling sinanay siya ni Wei hanggang sa puntong ito. Maay 30 segundo ang natitira bago ang natapos ang round na nagawa ni Sumo na makatakas sa lock ng kalaban at buong lakas ay nilabanan niya ang kalaban. Hanggang sa nagawa niyang patumbahin ito, si Sumo ay manalo sa TKO. Mula sa malayo si Wei ay mukhang proud na proud. Dahil itong kawawang batang ito na dati ay walang kinabukasan ay naging kampyon sa mundo. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.